Okay, ayun. So magandang araw sa inyo mga boss at welcome back again na naman sa ating channel at sa panibagong video tutorial na naman. So bali, nandito pa rin yung ating motor star kung saan nagawa na natin to ng video. Ininstall natin siya ng mini driving light na walang relay at ininstallan din natin siya ng mini driving light na may isang relay. So gamit lang ang isang relay. So bali ngayon dual horn naman yun. So kung makikita nyo, snail type na horn at may relay tayo dyan. And then meron tayong stock horn dito. So bali tatanggalin muna natin to. Bali ang video natin ngayon kung paano mag-install ng dual horn. So bali tatanggalin muna natin to. So check muna natin. Ayan. Ayun. So gumagana naman yung ating busina pero tatanggalin muna natin yan. Kasi nga loud horn at dual horn yung i-install natin. Siyempre gagamit tayo ng isang relay. Okay, so tanggalin muna natin to and then i-fix natin yung dalawa na yun. Okay yun. So ito na mga boss. Bali hindi ko na nga pala tinanggal yung stock horn niya kasi kumasya naman siya dito At nandito na nga pala yung mga wires niya, nakaabang na. So bali ang gagawin natin mga boss, kung mapapansin nyo, dalawang blue at saka dalawang black yan. So pagsamahin na agad natin yan. Yung dalawang blue, pagsamahin natin yung dalawang blue na wire. So kahit alin dyan mga boss, pwedeng pagsamahin yung isang blue at saka isang black, wala namang problema doon. Kasi ang busina polarity. So pagsamahin na din natin yung dalawang black. So nandyan pa nga pala yung ating stock horn, buhay pa yan. So may supply pa yan. Yun. Okay, so next naman mga boss, after natin pagsamahin yung dalawang blue ng dual horn natin at yung dalawang black, ang gagawin naman natin, so hahanapin natin to ng pwesto. So itatap natin ito sa chassis para maging body ground. Okay, so saan ba pwede dito? So hanapan natin siya ng magandang pwesto. Siguro isama na lang natin dun sa ground ng mini driving light natin. So try natin. At ayun na nga mga boss, so na-connect na natin yung kulay black nitong ating dual horn dun sa may ground ng ating mini driving light. Ayun, so konektado na siya dyan. Then next naman, so ang natira na lang is itong blue natin, which is positive na yan kasi natap na yung black sa may ground Okay, ngayon kung mapapansin nyo, andito pa yung dalawang terminal ng stock horn natin. So kapag binunot natin yan, positive at negative lang naman yan. Yung isang wire dyan galing sa mismong switch natin, at yung isang wire pwedeng bypass na yan kasi may mga motor na mahina ang ground at may mga motor naman na malakas yung ground, lalong lalo na kapag bago yung battery or yung wiring may problema kasi nga sobrang dami nang nakakonect na ground dun sa may wire, kaya humihina yung supply ng ground. At babypass na natin yan kasi tinap na natin dun sa may chassis yung ground ng ating dual horn. So pwede nyo naman tanggalin yan, balutan nyo na lang ng electrical tape, or mas maganda putulin nyo at itap nyo na lang din siya sa may chassis. So parehas lang naman na ground yon. Basta ang itira nyo yung wire na galing dun sa may switch. Okay, so ngayon kapag sinubukan natin itong mga boss, for example itong isang terminal na to, subukan natin siyang i-connect dito. So try natin. So ayan mga boss, bali ito yung wire ng ating dual horn, yung kulay blue. Try natin siya dito i-connect sa may isang clip. Ayan, so sinuksok lang muna natin and then try natin siyang i-busina kung kagana. Ayan, mapapansin yung mga boss, pumipitik lang. So ibig sabihin hindi kaya ng ating supply. So need natin maglagay ng relay. So dito na papasok yung relay natin mga boss, yung ating Bosch relay. So 12 volts 30 amps. So baligyan yung magiging pwesto nito. Hindi na natin to lalagyan ng fuse mga boss kumbaga yung 30 nito i-connect na lang natin siya dito sa may 30 na pinag-connectan natin dito sa mini driving light kasi may fuse na yan. Pwedeng ipagsama na natin yan. So kung check natin, ang number 30 nito is itong kulay
green na may stripes na yellow. So try natin siyang i-connect. Balatan lang muna natin. Ayan. Dugtungan natin ng kaunting wire. At i-connect natin siya dito. So itong wire kasi na to mga boss, itong gray, tumakbo na yan sa may positive ng battery natin kasi may fuse na rin yan. So i-connect natin yung number 30 dito. So connected na yung 30 natin mga boss sa may positive ng ating battery, ano. Next, yung 87 natin, hanapin natin yung 87. Okay, so ito daw black yung ating 87. So dyan natin i-connect yung dalawang blue na pinagsama natin dito sa may wire na ating dual horn. So i-connect natin dyan 87. Okay, so connected na yung 30 with fuse kasama ng 30 ng ating mini driving light. So connected na rin yung 87 papunta sa positive ng ating dual horn. So next naman, tulad nga ng madalas kong tinuturo, yung 85 at 86 positive at negative ang kailangan yan. So bali ang mangyayari, itong 86 which is itong yellow na may stripes na red, yan yung i-connect natin dito sa may stock wire ng ating mga busina. Okay, so tanggalin na natin to. Ayan. Okay, so try natin muna itong isa, and then ground naman. So sa ground mga boss, pwedeng itap natin to sa chassis or sa wire, pero para sa akin mas maganda sa chassis ito kasi puro or solid yung ground nya, yung supply ng ground. So pwedeng itap na rin natin yan dun sa pinagtapan natin kanina, no, dito sa may ground ng ating mini driving light din. Ayun, so connected na yung ground natin. And then nasa na ba yung relay natin? Ito, so try natin siyang i-connect. Okay. Yun, so napakalakas na busina mga boss. Yun, so ganun lang kasimple mga bossing, ano. Nakapag-install tayo ng dual horn sa napakadaling paraan gamit ang relay natin. So 12 volts, 30 amps. Again, ulitin natin yung 30 ng ating relay mga boss, relay ng busina natin. I-connect natin dito sa may 30 din ng ating mini driving light, sa relay ng mini driving light. Tapos dinugtungan natin ng wire, tumakbo na yun dun, meron na yung fuse dito sa positive ng ating battery. Ayan, so may fuse na yan, yung gray wire na yan. So kumbaga yung fuse ng ating relay ng mini driving light at relay ng dual horn natin, iisa na lang. Next, yung 86, itong yellow na may red, so i-connect natin yan dito sa may linya ng stock horn natin kasi nga nawala na ng linya to. So hinanap lang natin yung positive dyan. It's either sa dalawa na yan, so test nyo na lang. Sa mga Honda nga pala mga boss, yung pure green, yan yung ground, yung negative. Then yung light green, yan yung positive, galing yan dun sa may switch. Okay, so ibig sabihin may supply na ng positive itong ating relay. So kailangan niya na lang ground. So yung ground, ito, yung green, itinap natin yan sa may chassis kung saan naka attach yung ground ng mini driving light, ground ng dual horn, at ground nitong ating relay. So tinap na natin yan sa chassis para solid yung ground nya. Next, yung output, which is itong black na may white. So yan yung tinap natin dito sa may positive ng ating dual horn. So sa dual horn naman mga boss,
Kung mapapansin nyo, may isang blue dyan, may isang black. So pinagsama na natin yung dalawang blue para hindi tayo malito. So yan yung magiging positive natin. Ngayon yung black naman, pinagsama natin yung dalawang black. Ayun. At itinap natin dito. So yan yung magiging ground natin. Kaya kapag ka-switch natin dito mga boss, yan, mati-trigger yung relay. So dito lalabas yung positive na galing sa switch. Pag na-trigger to, bubusina na yung ating dual horn. So ganun lang kasimple mga boss. Bali, try natin siya. Okay, so may busina na nga pala, no? Kung mapapansin nyo, meron tayong naka-on yung ating mini driving light. So okay, so ayun, functional na mga boss. So yung in-install natin na mini driving light gamit ang isang relay at yung in-install natin na dual horn. So bali hanggang dito na lang sa may natutunan kayo. At kung nagustuhan yung video na to, so please like, share and subscribe.